Kumusta kayo? Welcome dito sa bago nating pagpapaliwanag kung saan hihimayin natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Alam nyo, madalas kapag naririnig natin ang salitang bayani, ang unang pumapasok sa isip natin ay isang taong nagbuwis ng buhay sa gitna ng madugong digmaan, tama? Pero paano kung ang pagiging bayani ay hindi lang nasusukat sa kung paano ka namatay, kundi sa kung paano ka bumuo ng isang bansa pagkatapos ng matinding gulo? Okay, himayin natin to. Oras na para medyo hamunin natin yung nakasanayang ideya natin ng kabayanihan. Paano nga ba yung bayaning hindi namatay sa digmaan? Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang tinataguriang Grand Old Man of Pangasinan. Siya ay isang leader na hindi lang nakipaglaban para sa kalayaan, kundi siya mismo yung literal na naglatag ng pundasyon at naging arkitekto ng probinsya niya nung natapos na yung kaguluhan. Unang bahagi, ang Batang Mandirigma. Isipin ninyo ang Pilipinas noong huling bahagi ng 1800s. Kumukulo na ang nasyonalismo at talagang amoy pulbura na ang hangin noong mga panahong iyon. Sa gitna mismo ng magulong panahon niyan, lumaki ang batang si Daniel Maramba. Ipinanganak siya noong 1870 sa Santa Barbara, Pangasinan. At pansinin ninyo kung gaano kabilis ang mga desisyon niya. Pagtuntong ng 1892, sa murang edad na 22, sumapi agad siya sa katipunan. Hindi na siya nag-atubiling iwan yung komportableng niyang buhay para sa isang mas malaking layunin. Tapos pagsapit ng 1896, nandoon na siya misma sa unahan, pinamumunuan ng lokal na revolusyon. Sa ilalim ng matapang niyang pamumuno, yung simpleng bayan ng Santa Barbara, naging isang matibay at hindi mapasok na kuta ng mga rebelde. At hindi siya yung tipong basta susugod lang ng walang plano. Nakilala siya dahil sa pambihirang katalinuhan niya sa taktika at talagang hindi matatawarang tapang laban sa mga puwersang Kastila. Ngunit, hindi doon natapos ang laban. Nang dumating naman ang mga Amerikano, sumuko ba siya? Siyempre hindi. Bilang isang general sa ilalim ng gobyerno ni Emilio Aguinaldo, hinarap nila yung mga makabagong armas na mga bagong mananakop gamit lamang ang purong diskarte, estratehiya at umaapom na pagmamahal sa bayan. Siyempre, bawat digmaan may katapusan. Matapos siyang madakip at kaluunan ay maideklara ang kapayapaan, dito na siya naharap sa kanyang pinakamabigat na hamon. Paano mo nga naman itatayo ang isang wasak na bayan? Biruin niyo yung bigat nun. Mula sa pagiging general ng digmaan, kailangan niyang mag-shift para maging isang tagapamahala ng kapayapaan. Kasi nga naman, mas madaling manira kaysa bumuo, di ba? Dito na mag-uumpisa ang tunay at mas malaking pagsubok ni Maramba. At dito talaga natin makikita kung gaano siya kagaling. Isipin niyo yung kaibahan ng dalawang mundong ito. Mula sa isang mandirigmang may hawak na itak sa gitna ng bakbakan, naging isang leader siyang armado na ng mga batas at polisiya. Mula sa madilim at madugong panahon ng digmaan, nasaksihan natin yung transformasyon niya tungo sa pagiging isang visionary na leader na nagdala talaga ng pag-asa at pag-unlad. Ikalawang bahagi, arkitekto ng pag-unlad. Pumasok si Maramba sa politika pero linawin natin to hindi ito para maghari-harian. Pumasok siya sa serbisyo publiko dahil yun mismo ang kailangan ng taong bayan noon. Sundan natin kung paano ito nabuo. Hindi siya biglang tumalon sa pinakamataas na pwesto. Nagsimula siya sa ibaba bilang municipal secretary. Tapos dahil sa dedikasyon at sipag niya, naging gobernador siya ng Pangasinan. Hanggang sa kalaunan ay nahalal pang senador ng Republika. Pinaghirapan niya bawat hakbang. At ano ang naging resulta? Boom! Ang tinatawag na Golden Age o gintong panahon ng Pangasinan. Kaliwat kanan yung pagpapagawa niya ng mga kalsada at tulay para mapabilis ang kalakalan. Nagpatayo siya ng mga eskwelahan at higit sa lahat, pinaunlad niya ng husto ang agrikultura kaya napanatili ng Pangasinan ang reputasyon nito bilang rice granary ng rehiyon. Ginamit niya talaga ang gobyerno para direktang iangat ang buhay ng mga tao. Ikatlong bahagi, legasya ng Grand Old Man. Pumanaw si Daniel Maramba noong 1941, mismong sa bisperas pa man din ng ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit ang markang iniwan niya hindi na kailanman mabubura. Kung may isang salita na magbubuod sa buong buhay niya, para sa aking integridad yun. Sa kabila ng matataas niyang posisyon at mga pambihirang nakamit para sa bayan, nanatili siyang mapagkumbaba. Ang atensyon niya laging nakatuon sa kapakanan ng maliliit na tao. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para mang-api, ginamit niya to para mangangat. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito,
Ang tunay na pagkabayanihan ay nagpapatuloy sa pagbuo ng kinabukasan. Yung pagbuo ng isang bansa pagkatapos ng matinding labanan, nako, kasing halaga yan o minsan higit pa nga kaysa sa mismong pakikipagdigma. Ang paglatag ng matibay na pundasyon para sa susunod na henerasyon, yan talaga ang pinakamataas at pinakamahirap na anyo ng kabayanihan. Kaya bago tayo magtapos, tatanungin ko kayo. Kayo ba, nakadaan na ba kayo sa mga kalsadang ibinatayo ni Maramba? Lalo na sa inyo na nanonood ngayon mula sa Santa Barbara o saan mang bahagi ng Pangasinan. Nakaka-amaze isipin na ang mga infrastructure ang ginagamit natin araw-araw ay bunga ng pagmamahal ng isang tunay na bayani, diba? Ano ang naiisip ninyo kapag nalaman ninyong may ganitong klase pa lang ng leader sa ating kasaysayan? I-comment ninyo sa ibaba ang mga saloobin ninyo at sama-sama nating panatilihing buhay ang kwento ng ating nakaraan. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagpapaliwanag na ito. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.